Alam mo ba na hindi lahat ng battery pari-pareho? May battery na pang motor, may pang kotse, at meron ding pang heavy duty tulad nito. Kung mali ang gamitin mo, siguradong masisira agad o hindi gagana ng maayos. Kaya sa video na to, aalamin natin anong battery ba to at saan ginagamit. Magandang araw mga boss, welcome back sa Bat Expert PH. Kung gusto mong matuto tungkol sa battery, tips, testing at tamang paggamit, subscribe ka na. Ngayon pag-uusapan natin itong hawak ko. Ito po. Boss, ito ay isang CYS Gel Deep Cycle Battery 12 volts 100 Ah o ampere hour. Ito po ang itsura. Ayan, no? CYS 12 volts 100 Ah, ibig sabihin 100 ampere hour yan. Gel Deep Cycle Battery, constant voltage charge. Cycle use niya ay 14.4 to 15 volts. Ang standby use, ibig sabihin, pagka hindi ginagamit, dapat nagre-range siya sa 13.5 to 13.8 volts. Kahit 13.1, pwede pa rin po yun. Basta nasa 13, wag lang mag 12 volts. Ang initial current niya ay 30 A, ibig sabihin 30 amperes. Ayan po. So nakalagay dito, caution. Avoid short circuit, do not charge in a sealed container, keep sparks, flame away. Recharge immediately after discharge. Ayan po. Yan po ang itsura ng battery. Kung papansin nyo, ibang klase ng battery ito. Yan. Wala siyang tubig. Ayan o. Pin lang kanyang likod. Ayan o. Ibang klase na battery ito. At kung pansinin natin ang kanyang mga positive polarity at saka negative polarity ng isang battery, ibang klase. Mamaya malalaman natin, step by step ko pong ituturo kung saan ito ginagamit at anong klase ang battery na ito. So boss, ito ay isang CYS Gel Deep Cycle Battery 12 volt 100 Ah. Ano ibig sabihin yan? Mga boss, 12 volts standard voltage niya. 100 Ah, 100 amperes, mataas na capacity pang long usage. At ang pinaka-importante dito boss, deep cycle battery ito. So ano ang deep cycle battery? Boss, ano ba ang kaibahan nito sa ordinaryong battery? Ang deep cycle battery kayang ma-drain at i-charge ulit ng paulit-ulit. Naka-design siya para sa long-term power supply. Hindi pang starting lang tulad ng motorcycle battery at pang kotse o kung anumang sasakyan. Ibig sabihin boss, hindi ito para sa mga motor na pang-start. Ito po ay nakadesign sa pang tuloy-tuloy na gamit ito. So, ano naman ang gel battery? Mapapansin mo boss dito nakalagay, ayan po. Gel Deep Cycle Battery nakalagay dyan. Ano ibig sabihin? May gel type electrolyte, hindi liquid. Masip, hindi basta tumagas. Ito po ay maintenance free. Mas matibay sa vibration. Kaya perfect ito sa mga sit-up na hindi pwedeng masyadong galawin. So, saan ginagamit ito? Boss, saan ba ginagamit ang ganitong battery? So, ipapaliwanag natin para mas maintindihan nyo. So, mga boss, ginagamit po ito sa solar system, backup power, UPS, electric vehicles, e-bike, golf cart, CCTV system, power storage. Hindi ito pang Mio Rider o XRM boss ha. Ibang level na ito, pang heavy duty na. So boss, pinaka-importanting reminder, boss, tandaan mo ito. Charging voltage, nakalagay naman po dito, ayan. Cycle use, dapat nagre-range siya sa 14.4 to 15 volts. Ayan po. So ang standby use niya ay 13.5 to 13.8 volts. Kahit 13.1 or 13 volts, pwede pa rin po yun, wag lang bumaba sa 12 volts pababa. Initial current niya ay 30 amperes. So, papakita ko sa inyo. Ayan, nakalagay dyan ha. Para kitang-kita nyo, basahin nyo. So, ayan po. Huwag i-short circuit, i-charge agad after gamitin. Iwasan ang overcharging. Dito kadalasan nasisira ang battery pag mali ang gamit. Boss, pro tip mula sa Bat Expert PH. Ito po ang professional na tip ko para sa inyo mga boss. Gumamit ng tamang charger, deep cycle, compatible. Huwag po i-drain ng todo palagi. I-check ang voltage regularly.
i-store o ilagay sa maayos na lugar para tumagal ang battery mo ng ilang taon. So try natin ito i-tester gamit itong tester na nabili natin sa Lazada para makita nyo ang voltahe niya. Yan po. Ito. Kakabit natin dito sa positive at dito sa negative. Ayan po. So, dito, pag gumamit kayo ng tester na katulad nito, nagbiblink siya sa steady, ibig sabihin yan, standard po yan. So, wag po dyan. Kailangan tatapat nyo dito sa gel. May nakalagay naman yan na gel. Ayan po, gel. Kasi ang battery na tinitest natin ngayon, gel po ito ha, gel type po. So, titest natin, ilagay natin dyan sa gel. Ayan. So, ayan. Then, pag nasa gel na, so, enter tayo. Sa CCE na siya. Then, enter natin ulit. So, magpupurap-purap yan sa EDC na yan. So, ito, kailangan natin ilipat ito kahit mga 100 lang o 150 o 200 na. 200 na natin. So, dagdagan natin kahit gawin natin mga 250. Ayan. So, pag nasa 250 na, so, enter na natin para mag-testing na. So, ayan, testing na. Titigan ng mabuti. Huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss. Nakalagay dito ay perfect SOH. Ibig sabihin ng SOH, state of health, 100%. Ang IR na nagbiblink na yan, ibig sabihin ng IR, internal resistance. Ito na po yun, 4.7 milliohm. Din ang kanyang volt, kailangan i-tap natin itong arrow na pababa para makikita natin ang kanyang voltahe. Ayan po, tumapat na sa volt, ibig sabihin yung voltage. Ito po ang kanyang voltage, 13.2 volts. So, accurate naman po dito, standby use, 13.5. So, ayan, pakita ko lang. Nakalagay naman dyan, standby use ay 13.5. So, naka 13.2 volts tayo, so okay lang din po yan. Alright? Then, ang kanyang CCE, pababa natin, ayan, 673 CCE, ayan. At meron siyang SOC, state of charge na 100%. So, perfect ang nakalagay diyan. Ayan po. So, kita nyo na po, ayan. So, screenshot nyo po. Tanggalin na natin. Ngayon, boss, alam mo na anong battery yan at saan ginagamit. Kung may battery ka na gustong ipa-explain, comment mo lang sa baba at huwag kalimutan i-like, i-subscribe at i-share sa iyong friends, kadota at kamag-anak mo na gustong malaman kung anong battery ito at saan ginagamit. This is Bat Expert PH, nagtuturo para hindi ka maluko sa battery.